Part 1. Title, Pinalayas ng asawa at biyenan ang ina at kambal sa hating gabi, hindi alam na siya ay isang bilyonarya. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Tahimik ang gabi sa isang lumang subdivision sa gilid ng lungsod. Ang mga ilaw sa kalsada ay kumikislap at ang malamig na hangin ay tila may dalang lungkot. Sa loob ng isang maliit ngunit maayos na bahay, nakaupo si Maria Alonzo, isang ina na nasa edad 35, habang mahigpit na yakap ang kanyang 25 taong gulang na kambal, sina Lucas at Lea. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pag-aalala, habang ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Hindi niya inakala na ang gabing ito ang magiging simula ng pinakamadilim, ngunit pinakamatinding yugto ng kanyang buhay. Maria! Lumabas ka rito ngayon din, sigaw ng isang matandang babae mula sa sala. Siya si Doña Elena, ang biyena ni Maria, istrikta, mapangmata, at simula pa lamang ay hindi na siya kailanman tinanggap bilang bahagi ng pamilya. Sa tabi ni Doña Elena ay nakatayo ang asawa ni Maria na si Antonio, tahimik ngunit malamig ang tingin, parang isang estrangherong walang pakialam. Dahan-dahang tumayo si Maria, hinawakan ang kamay ng kanyang mga anak, at lumabas ng kwarto. Ano po iyon, Nay? Mahina niyang tanong. Hanggang ngayon tinatawag mo pa rin akong Nay? Huwag mo akong tawaging ganyan, galit na sagot ni Doña Elena. Hindi ka kailanman naging karapat-dapat na manugang. Tahimik lang si Antonio. Hindi siya tumingin kay Maria. Para bang ang lahat ng desisyon ay matagal na niyang isinuko sa kanyang ina. Antonio, nanginginig na sabi ni Maria. Bakit parang galit na galit si Nay? May nagawa ba akong mali? Ngumiti ng malamig si Doña Elena. Mali. Ikaw ang pinakamalaking pagkakamali ng anak ko. Isang kahirap-hirap na babae na may dalang kambal, iyan ang pinili niyang pakasalan. Parang sinaksak ang puso ni Maria. Ang mga salitang iyon ay matagal na niyang naririnig, ngunit mas masakit ngayon dahil sa presensya ng kanyang mga anak. Hindi ko hiniling na mahalin ninyo ako, umiiyak na sabi ni Maria. Ang hinihiling ko lang ay respeto lalo na sa mga bata. Ngunit biglang tumayo si Antonio. Tama na, malamig niyang sabi. Mama is right. Napatingin si Maria sa kanya, hindi makapaniwala. Ano ang ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Antonio. Umalis na kayo rito. Ngayong gabi. Parang tumigil ang mundo ni Maria. Antonio, hating gabi na saan kami pupunta? Halos pabulong niyang tanong. Hindi ko na problema iyon, sagot niya. Pagod na ako sa inyo. Sa sigaw ng mga bata, sa kahirapan mo, sa lahat. Mahigpit na niyakap ni Maria ang kanyang kambal. Anak mo sila, dugot laman mo di. Ngunit tumalikod si Antonio. Lumayas na kayo bago pa ako mawala ng pasensya. Si Doña Elena ay ngumiti ng may tagumpay. Narinig mo na. Umalis ka na. Hindi ka nakabilang sa pamilyang ito. Sa ilalim ng malamig na buwan, lumabas si Maria sa bahay na minsan niyang tinawag na tahanan. Isang maliit na bag lang ang dala niya, ilang damit, laruan ng mga bata, at isang lumang pitakang kulay itim. Mommy, saan tayo pupunta? Tanong ni Elia habang umiiyak. Hindi agad nakasagot si Maria. Pinilit niyang humiti kahit masakit ang dibdib niya. Magiging okay din ang lahat, sabi niya kahit hindi siya sigurado. Naglakad sila sa madilim na kalsada. Walang sasakyan, walang tao. Tanging tunog ng hangin at iyak ng mga bata ang maririnig. Habang naglalakad, bumalik sa alaala ni Maria ang kanyang nakaraan. 15 taon ang nakalipas. Si Maria ay isang simpleng dalaga mula sa probinsya. Lumaki siya sa isang pamilyang tahimik at mapagmahal. Ang kanyang ama ay isang guro at ang kanyang ina ay isang negosyante, ngunit hindi ordinaryong negosyante. Ang hindi alam ng marami, ang pamilya ni Maria ay may-ari ng isang malaking kumpanya sa larangan ng real estate at logistics. Ngunit pinili ng kanyang mga magulang na mamuhay ng simple at tahimik. Hindi kailangan ng yabang para patunayan ang halaga mo, madalas sabihin ng kanyang ina. Lumaki si Maria na marunong maglinis, magluto at magtrabaho. Hindi siya lumaki sa luho kahit kaya naman nila. Isang araw, nang magpunta siya sa Maynila para magtrabaho bilang simpleng assistant sa isang maliit na kumpanya, doon niya nakilala si Antonio. Si Antonio ay gwapo, matalino at magaling magsalita. Unti-unti, nahulog ang loob ni Maria sa kanya.
Ngunit mula pa noon, ramdam na niya ang malamig na pagtrato ni Doña Elena. Hindi siya bagay sa anak ko, bulong nito minsan, akala niya ay walang nakakarinig. Ngunit pinili ni Maria na magbulag-bulagan. Mahal niya si Antonio. Pagbabalik sa kasalukuyan. Mommy, pagod na ako, sabi ni Lucas habang halos buhat na siya ng ina. Napahinto si Maria sa paglalakad. Wala siyang mapuntahan. Wala siyang kaibigan na malalapitan sa oras na iyon. Umupo siya sa isang bangketa at pinayakap ang mga bata. Pangako ko sa inyo, umiiyak niyang sabi, hindi ko kayo pababayaan. Kahit anong mangyari. Habang sinasabi niya iyon, nahulog mula sa kanyang pitaka ang isang golden card, isang bagay na matagal na niyang hindi ginagamit. Tinitigan niya ito. Ito ang card na ibinigay sa kanya ng kanyang ina bago siya ikasal. Kung sakaling dumating ang araw na wala ka ng masasandalan, sabi ng kanyang ina noon, gamitin mo ito. Hindi niya kailanman ginamit ang card na iyon. Ayaw niyang isipin na darating ang araw na itataboy siya ng sariling asawa. Ngunit ngayong gabi parang iyon na ang tanging liwanag sa kanyang dilim. Mahigpit niyang hinawakan ang card, habang mahimbing na nakatulog sa kanyang balikat ang kambal. Hindi ninyo alam, bulong niya sa hangin, na ang pinalayas ninyo ay isang bilyonarya. Sa kabilang banda, sa bahay ni Antonio, kampante si Doña Elena. Sa wakas, sabi niya habang umiinom ng tsaa. Nawala na ang pabigat. Ngunit hindi niya alam. Ang gabing iyon ang simula ng pagbagsak ng kanilang mundo. Part 2. Title, pinalayas ng asawa at biyenan ang ina at kambal sa hating gabi, hindi alam na siya ay isang bilyonarya. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Mabagal na sumikat ang araw, ngunit para kay Maria, tila wala pa ring liwanag ang kanyang mundo. Nakaupo siya sa isang maliit na waiting area ng isang lumang gusali sa gitna ng lungsod. Katabi niya ang kanyang kambal, si Lucas at Leah, na mahimbing na natutulog matapos ang mahabang gabing puno ng luha at pagod. Sa kanyang mga kamay ay hawak-hawak pa rin niya ang golden card, ang card na matagal niyang tinakbuhan, matagal niyang itinanggi ang kahulugan. Hindi ko akalaing darating ako sa puntong ito, bulong niya sa sarili. Marahan siyang tumayo at lumapit sa isang receptionist na may suot na maayos na uniforme. Sa dingding ay may nakasulat, Alonzo Global Holdings, Main Office. Huminga ng malalim si Maria. Apelyido niya iyon. Apelyido ng kanyang pamilya. Good morning po, mahina ngunit magalang niyang bati. May appointment po ako. Tumingin ang receptionist sa computer. Pangalan po? Maria Alonzo. Biglang napatingin sa kanya ang babae. Kita sa mukha nito ang gulat. Ang Alonzo, tanong nito. Ma'am, kayo po ba ang? Pinuto ni Maria ang sasabihin nito at marahang umiti. Pero pakiusap, huwag ninyong ipaalam sa iba. Agad dumango ang receptionist. Opo, ma'am. Hinihintay po kayo sa executive floor. Habang umaakyat ang elevator, mahigpit na hawak ni Maria ang kamay ng kanyang mga anak. Tahimik lang ang kambal, tila ramdam ang bigat ng sandali. Ang katotohanang matagal itinago. Pagbukas ng elevator, sinalubong sila ng isang lalaking nasa edad 60, maayos ang postura, may otoridad ang tindig. Maria, nanginginig ang boses niya. Sa wakas dumating ka rin. Siya si Amy Rafael Alonzo, ang tiyuhin ni Maria at pansamantalang sihi ng kumpanya. Pasensya na po, tito, mahina niyang sabi. Ayokong gamitin ang pangalan ng pamilya noon. Lumapit si Rafael at tiningnan ang kambal. Ito na pala ang mga anak mo di. Tumango si Maria. Sina Lucas at Leah. Lumuhod si Rafael sa harap ng mga bata. Ako ang tito Rafael ninyo. Welcome sa pamilya. Hindi napigilan ni Maria ang luha. Sa wakas, may tumanggap sa kanila, hindi bilang pabigat, kundi bilang mahalaga. Sa kabilang banda. Samantala, sa bahay ni na Antonio, nagising si Doña Elena na may masamang pakiramdam. Antonio, tawag niya. May kakaiba akong panaginip. Ano na naman yan, ma? Inis na sagot ng anak. Parang may mangyayaring masama, sabi niya habang hawak ang dibdib. Ngumisi si Antonio. Ma, sobra ka lang nag-iisip. Wala na sila. Tahimik na ulit ang buhay natin.
Ngunit hindi niya alam sa oras na iyon, nagsisimula ng gumalaw ang isang higanting anino laban sa kanya. Ang unang hakbang ni Maria. Sa loob ng executive meeting room, nakaupo si Maria sa gitna ng mahahabang mesa. Nakapaligid sa kanya ang mga board members, lahat tahimik, lahat nakatingin. Matagal akong nawala, panimula niya. Pero hindi ako tumakas sa responsibilidad. Pinili ko lang mamuhay bilang normal na tao. Tumayo ang isang board member. Elmet Alonzo, alam po ba ng asawa ninyo ang tunay ninyong pagkatao? Umiling si Maria. Hindi. At ayokong malaman niya hindi pa ngayon. Nagtinginan ang lahat. Tama, sabi ni Rafael. Panahon na para ipakita sa mundo kung sino talaga ang Maria Alonzo. Ngunit tumingin si Maria sa kanya. Hindi pa po. Hindi paghihiganti ang pakay ko kundi hustisya. Ang unang dagok kay Antonio. Ilang araw ang lumipas. Pumasok si Antonio sa opisina niya na parang normal na araw. Ngunit agad siyang tinawag ng kanyang manager. Antonio, seryosong sabi nito. May pagbabago sa kumpanya. Ano pong ibig ninyong sabihin, tanong niya. Binili na ang kumpanya natin, sagot ng manager. Ngayon, under na tayo ng Alonzo Global Holdings. Nanlaki ang mata ni Antonio. Ano? Simula ngayon, dagdag ng manager, may restructuring. At kasama ka sa mga matatanggal. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Antonio. Hindi maaari to, sigaw niya. Matagal na akong empleyado rito. Ngunit walang nakinig. Simula ng pagsisisi. Pag-uwi ni Antonio, galit at frustrasyon ang bumalot sa kanya. Sigaw niya. Tanggal na ako sa trabaho. Napaupo si Doña Elena. Paano mangyayari yan? May bagong may-ari ang kumpanya, sagot niya. Alonzo Global Holdings. Napatigil si Doña Elena. Alonzo. Isang pangalan na biglang bumalik sa kanyang alaala. Isang apelyidong minsan na niyang hinama. Isang ina, isang bilyonarya. Sa isang pribadong kwarto sa penthouse, pinapanood ni Maria ang paglalaro ng kanyang mga anak. May ngiti sa kanyang labi, unang beses matapos ang maraming taon. Mommy, tanong ni Leah. Dito na ba tayo titira? Lumuhod si Maria sa harap nila. Anak, dito na. At hindi na kayo kailanman masasaktan. Sa labas ng bintana, tanaw niya ang buong lungsod. Hindi pa tapos ang laban, bulong niya. Pero handa na ako. Isang mensahe. Kinagabihan, may dumating na liham kay Antonio. Walang pangalan ng sender. Isang linya lang ang nakasulat. Ang mga itinaboy mo sa dilim ay babalik bilang liwanag na sisira sa iyong mundo. Nanginginig ang kamay ni Antonio. Mahina niyang sabi. Pakiramdam ko mali ang nagawa natin. Ngunit huli na ang lahat. Let's see, Part 2. Part 3. Title, pinalayas ng asawa at biyenan ang ina at kambal sa hating gabi, hindi alam na siya ay isang bilyonarya. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Mabilis na kumalat ang balita sa mundo ng negosyo. Alonzo Global Holdings ay muling naging aktibo sa mga bagong acquisitions at restructuring. Ngunit ang hindi alam ng karamihan, sa likod ng lahat ng desisyong ito, ay ang tahimik ngunit matatag na kamay ni Maria Alonzo. Sa loob ng isang maluwang na opisina na may salamin mula sahig hanggang kisame, nakatayo si Maria habang tanaw ang buong lungsod. Ang dating babaeng pinalaya sa hating gabi ay wala na. Ang nasa harap ng mga tao ngayon ay isang ina na natutong tumayo sa sariling paa, isang babaeng hindi na muling magpapakumbaba sa maling tao. Alonzo, sabi ng isang executive assistant, nandito na po ang legal team. Tumango si Maria. Papasukin sila. Isa-isang pumasok ang mga abogado, dala ang makakapal na folders. Sa mga papel na iyon nakapaloob ang katotohanang matagal nang nakatago, ang mga ilegal na transaksyon, panlilinlang, at utang na kinasangkutan ng ilang kumpanyang konektado kay Antonio at sa kanyang ina. Hindi ko nais ang paghihiganti, mariing sabi ni Maria habang nakaupo sa gitna ng mesa. Ang gusto ko lang ay ilagay sa tamang lugar ang lahat. Pagbagsak ni Antonio. Samantala, sa isang maliit na inuupahang apartment, mag-isa si Antonio. Wala na ang dating bahay, wala na ang dating sasakyan, at higit sa lahat, wala na ang dating kumpiyansa.
Nakatitig siya sa cellphone, paulit-ulit na binabasa ang mga rejection emails. Paumanhin, ngunit hindi po kayo tanggap sa posisyon. Isa-isa na siyang tinanggihan ng mga kumpanya. Ang reputasyon niya ay tila biglang nadungisan at hindi niya alam kung bakit. Mahina niyang sabi habang kausap sa telepono si Doña Elena. Wala na akong mahanap na trabaho. Sa kabilang linya, tahimik ang ina. Antonio, nanginginig ang boses ni Doña Elena. May mga taong nagtatanong tungkol sa atin. Tungkol sa utang at sa lupad. Nanlaki ang mata ni Antonio. Anong ibig mong sabihin? May kaso na isinampa, sagot ng ina. At ang nakapangalan ay isang subsidiary ng Alonzo Global Holdings. Parang tinamaan ng kidlat si Antonio. Alonzo, bulong niya. Hindi maaari di. Mga tanong na hindi masagot. Kinagabihan, hindi makatulog si Antonio. Paulit-ulit bumabalik sa isip niya ang mga alaala, ang gabing pinalayas niya si Maria at ang mga bata. Hindi naman niya sinabi, bulong niya. Hindi niya sinabi na di. Bigla siyang napaupo. Apelyido niya. Alonzo. Isang detalyeng hindi niya kailanman pinansin. Ang katotohanan ay unti-unting lumalantad. Sa isang charity event na inorganisa ng Alonzo Global Holdings, dumalo ang mga kilalang tao sa negosyo at media. Nasa gitna ng entablado si Maria, suot ang simpleng ngunit eleganteng damit. Ngayong gabi, panimula niya, hindi ako narito bilang bilyonarya. Nandito ako bilang isang ina. Nagbulungan ang mga tao. Marami sa inyo ang nakakakilala sa akin bilang isang bagong mukha sa kumpanya, patuloy niya. Ngunit bago ako naging sihi, ako ay naging isang babaeng iniwan, hinamak at pinalayas kasama ang aking mga anak. Tahimik ang buong bulwagan. Hindi ko ikinukwento ito para humingi ng awa, dagdag niya. Ikinukwento ko ito para ipaalala na ang tunay na lakas ay nagmumula sa mga sugat na pinili nating pagalingin. Kinabukasan, laman ng balita ang mukha ni Maria Alonzo. Pagkawasak ni Doña Elena. Sa kanilang lumang bahay, nakaupo si Doña Elena habang pinapanood ang balita sa telebisyon. Ang sisi ng Alonzo Global Holdings na si Maria Alonzo. Nalaglag ang remote sa kanyang kamay. Ikaw, nanginginig niyang sabi. Ikaw pala di. Biglang bumalik ang lahat, ang mga masasakit na salita, ang gabing itinaboy niya ang manugang at ang mga apo. Antonio, umiiyak niyang tawag. Ano ang ginawa natin? Ngunit wala nang sagot na makapagpapabalik sa nakaraan. Isang ina, isang desisyon. Sa penthouse, nakaupo si Maria kasama ang kanyang kambal. Nagtatawanan ang mga bata habang nagdodrawing. Mommy, tanong ni Lucas. Masama ba si Daddy? Napatingin si Maria sa anak. Sandaling natahimik. Hindi, marahan niyang sagot. May mga taong naliligaw pero hindi ibig sabihin ay hindi na sila pwedeng matuto. Babalik ba siya? Tanong ni Elia. Huminga ng malalim si Maria. Hindi ko alam, anak. Pero ang alam ko, ligtas na tayo ngayon. Isang hindi inaasahang pagkikita. Isang hapon, habang papasok si Maria sa isang meeting, may isang lalaking nakatayo sa lobby. Gusot ang damit, pagod ang mukha. Si Antonio. Maria at mahina niyang sabi. Tumigil si Maria, ngunit hindi lumapit. Ano ang kailangan mo? Kalmado niyang tanong. Kung totoo ang lahat ng ito, nanginginig si Antonio. Kung ikaw talaga ang may-ari ng lahat, di. Tumango si Maria. Napayuko si Antonio. Patawad di. Tahimik si Maria. Hindi ako humihingi ng awa, dagdag niya. Gusto ko lang makita ang mga bata. Mariing umiling si Maria. Hindi pa panahon. Ang simula ng tunay na pagbawi. Pagkatapos ng insidenteng iyon, mas naging determinado si Maria. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa mga anak at para sa lahat ng babaeng tinapakan ng lipunan. Nagpatayo siya ng foundation para sa mga single mothers. Nagbigay ng trabaho, edukasyon at tahanan. Hindi ko mababago ang nakaraan, sabi niya sa isang interview. Pero kaya kong baguhin ang kinabukasan. Isang babala. Sa huling eksena ng gabing iyon, nakatayo si Maria sa balkonahe, hawak ang tasa ng tsaa. Hindi pa tapos ang lahat, bulong niya. Ngunit hindi na ako ang babaeng itinaboy ninyo sa dilim.
Sa malayo, si Antonio ay nakaupo sa kanyang maliit na kwarto, hawak ang isang lumang larawan ng pamilya. At doon niya tuluyang naunawaan. Ang babaeng kanyang sinira ay ang babaeng hindi niya kailanman kayang abutin muli. Part 3. Part 4. Title, pinalayas ng asawa at biyenan ang ina at kambal sa hating gabi, hindi alam na siya ay isang bilyonarya. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Mabigat ang hangin sa loob ng conference room ng Alonzo Global Holdings. Isa-isang nakaupo ang mga board members, tahimik ngunit halatang may kaba. Sa gitna ng mahabang mesa ay nakatayo si Maria Alonzo, hawak ang isang tablet na puno ng dokumento. Simulan na natin, malamig ngunit malinaw ang kanyang boses. Ilang buwan na ang nakalipas mula nang tuluyang mabunyag ang kanyang tunay na pagkatao. Ngunit imbes na gumaan ang lahat, mas lalo lamang dumami ang responsibilidad na kanyang pasan, bilang ina, at bilang babaeng patuloy na hinahabol ng nakaraan. Ang kasong isinampa laban sa kumpanyang pagmamay-ari ng pamilya ni Antonio ay umabot na sa korte, paliwanag ng isa sa mga abogado. May sapat tayong ebidensya para patunayan ang pandaraya, iligal na bentahan ng lupa, at tax evasion. Tumango si Maria. Ipatuloy ninyo ang tama. Walang special treatment. Nagtinginan ang mga tao. Alam nilang isang pirma lang ni Maria ay sapat na para tuluyang wasakin ang buhay ng lalaking minsan niyang minahal. Ngunit sa kanyang mga mata, walang galit, tanging pagod at determinasyon. Ang tuluyang pagbagsak ni Doña Elena. Sa kabilang banda, nakaupo si Doña Elena sa isang lumang sofa sa bahay na dati puno ng kayabangan. Ngayon, tahimik na tahimik. Wala na ang mga bisitang pumupuri, wala na ang mga kaibigang laging nakikisama. Sa harap niya ay isang sulat mula sa bangko. Final notice, foreclosure. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi maaari, pabulong niyang sabi. Hindi ito pwedeng mangyari di. Ngunit dumating ang katotohanan, ang mga lupang ipinagyabang niya noon ay sangla na pala, at ang mga utang ay lumobo nang hindi niya namalayan. Kung tinrato ko lang sana ng maayos si Maria, mahina niyang bulong. Ngunit huli na ang lahat. Antonio, sa gitna ng kawalan. Sa isang maliit na silid, nakaupo si Antonio, hawak ang subwena mula sa korte. Ang lalaking dati puno ng kumpiyansa ay ngayon parang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Maantawag niya sa ina sa telepono. Paano na tayo? Sa kabilang linya, puro hikbi ang sagot. Antonio, umiiyak si Doña Elena, patawad kasalanan ko lahat. Napapikit si Antonio. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang katotohanan, ang mga desisyong ginawa nila, ang babaeng kanilang itinaboy, at ang mga batang nawalan ng ama. Ang pinakamabigat na pagsubok ni Maria. Habang abala si Maria sa pagliligtas ng kumpanya at pagharap sa mga kaso, isang hindi inaasahang pagsubok ang dumating. Isang gabi, biglang nilagnat si Leah. Mataas ang lagnat at hindi na ito halos makabangon. Mommy, di mahina nitong tawag. Agad na dinala ni Maria ang anak sa ospital. Hindi siya sihi, noong mga sandaling iyon, isa lang siyang inang takot na takot mawalan ng anak. Ma'am, sabi ng doktor matapos ang ilang pagsusuri, kailangan pong manatili si Leah dito ng ilang araw. Napaupo si Maria sa upuan sa labas ng kwarto. Hindi niya napigilang umiyak. Lahat ng ito para saan, tanong niya sa sarili. Sa gitna ng karangyaan, doon niya naramdaman ang pinakamatinding kahinaan. Isang hindi inaasahang pagbisita. Habang nagbabantay si Maria sa ospital, may isang lalaking dahan-dahang lumapit. Maria G. Pag-angat niya ng tingin, nakita niya si Antonio. Payat, maputla at halatang pagod. Ano ang ginagawa mo rito? Malamig niyang tanong. Tungkol ito sa mga bata, sagot ni Antonio. Nabalitaan kong may sakit si Leah. Tahimik si Maria. Ilang segundo ang lumipas bago siya nagsalita. Hindi mo kailangang magpanggap, sabi niya. Matagal mo na kaming tinalikuran. Lumuhod si Antonio sa harap niya. Alam ko, umiiyak niyang sabi. At araw-araw pinagsisisihan ko iyon. Naguluhan si Maria. Galit? Awa? Pagod? Lahat iyon ay sabay-sabay niyang naramdaman. Isang desisyong mabigat. Kinabukasan, nagising si Leah na mas maayos ang pakiramdam. Nakaupo si Maria sa tabi ng kama nang biglang magsalita ang bata.
Mommy, mahina nitong tanong, bakit umiiyak si Daddy kahapon? Napahinto si Maria. Anak, marahan niyang sagot, minsan, ang matatanda ay nagkakamali ng husto. Masama ba siya? Tanong ni Leah. Umiling si Maria. Hindi pero kailangan niyang matuto. Sa gabing iyon, nag-isip si Maria ng malalim. Hindi lang bilang kundi bilang ina. Ang huling pagkikita ni Doña Elena. Ilang araw ang lumipas, dumating ang balitang isinugod sa ospital si Doña Elena dahil sa atake sa puso. Walang gustong magbantay sa kanya. Nagulat ang mga doktor nang may dumating na elegante ngunit simpleng babae. Kamusta po siya? Tanong ni Maria. Napatigil ang nurse. Kayo po ba ang kamag-anak? Opo, sagot ni Maria. Manugang. Sa loob ng kwarto, nakita ni Maria ang biyenang minsan siyang hinamak, mahina, maputla, at puno ng pagsisisi. Maria, mahina nitong sabi. Patawad di. Tahimik si Maria. Matagal bago siya nagsalita. Hindi ko kailangan ng sorry, sagot niya. Ang kailangan ko ay kapayapaan. Tumulo ang luha ni Doña Elena. Ang pagbabagong hindi inakala. Paglabas ng ospital, nakaramdam si Maria ng kakaibang gaan. Hindi dahil natalo ang kanyang mga kaaway, kundi dahil pinili niyang hindi maging katulad nila. Sa opisina, inanunsyo niya ang isang bagong programa. Rehabilitation at Employment Program para sa mga nalugmok sa buhay, kahit padating kaaway. Nagulat ang lahat. Bakit? Tanong ng isang board member. Ngumiti si Maria. Dahil ang tunay na lakas ay marunong magpatawad. Isang tahimik na pangako. Sa huling eksena ng gabing iyon, magkayakap si Maria at ang kambal sa kanilang tahanan. Mommy, sabi ni Lucas, masaya ka ba? Ngumiti si Maria. Anak. Sa wakas. Sa labas, umuulan ng marahan. Ngunit sa loob ng bahay may kapayapaan. At sa malayo, si Antonio ay nakatayo sa labas ng isang maliit na simbahan, nagdarasal, humihingi ng gabay. Zesty, Part 4. Part 5, Final. Title, Pinalayas ng asawa at biyenan ang ina at kambal sa hating gabi, hindi alam na siya ay isang bilyonarya. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment sa video. Tahimik ang umaga sa penthouse ni Maria Alonzo. Ang sinag ng araw ay dahan-dahang pumapasok sa malalaking bintana, tila hinahaplos ang bawat sulok ng silid. Sa mesa, may mainit na kape, ilang dokumento ng kumpanya, at dalawang maliit na drawing na gawa ni na Lucas at Leah, isang pamilya na magkakahawak kamay. Ngumiti si Maria habang tinitingnan ang mga guhit ng kanyang mga anak. Sa kabila ng lahat ng sakit, kahihiyan, at luha na kanyang dinaanan, heto siya ngayon, nakatayo, buo, at mas matatag kaysa dati. Ngunit alam niyang may isang huling kabanata pa siyang kailangang harapin. Ang huling desisyon. Sa isang maliit na conference room, naghintay si Antonio. Wala na ang dating mamahaling suit, simple na lamang ang kanyang suot. Kita sa kanyang mukha ang kaba, pagod at pagsisisi. Bumukas ang pinto. Pumasok si Maria, maayos ang postura, kalmado ang mukha. Salamat sa pagpunta, sabi niya. Tumayo agad si Antonio. Maria, salamat sa pagkakataong ito. Umupo si Maria sa tapat niya. Hindi ito madali para sa akin, diretso niyang sabi. Pero kailangan itong mangyari. Huminga ng malalim si Antonio. Alam kong wala na akong karapatang humiling pa. Pero gusto kong humingi ng tawad, hindi lang bilang asawa, kundi bilang ama. Tahimik si Maria. Pinakinggan niya ang bawat salita. Iniwan ko kayo noong pinakakailangan ninyo ako, patuloy ni Antonio. Hinayaan kong diktahan ako ng takot at ng ina ko. At araw-araw, binabayaran ko ang pagkakamaling iyon. Tumingin si Maria sa kanya, walang galit, ngunit walang lambing. Ang tanong, sabi niya, ay hindi kong nagsisisi ka. Ang tanong ay, handa ka bang magbago? Tumango si Antonio. Kahit magsimula ako sa wala. Para sa mga bata. Ang desisyon ko, mariing sabi ni Maria, ay para sa kapakanan ni na Lucas at Leah. Ibinigay niya ang isang dokumento kay Antonio. May pagkakataon kang maging bahagi ng buhay nila, paliwanag niya. Ngunit hindi bilang asawa ko. Bilang ama, kung mapapatunayan mong karapat-dapat ka. Nanginginig ang kamay ni Antonio habang binabasa ang papeles.
Supervised visits, bulong niya. Counseling trabaho. Lahat iyan ay hindi parusa, sagot ni Maria. Iyan ay pagkakataon. Tumulo ang luha ni Antonio. Salamat kahit hindi ko deserve. Tumayo si Maria. Hindi ito para sa iyo. Para ito sa mga bata. Ang huling paalam ni Doña Elena. Ilang linggo ang lumipas. Sa isang tahimik na silid ng ospital, nakahiga si Doña Elena. Mahina na ang kanyang katawan, ngunit malinaw pa rin ang kanyang isipan. Pumasok si Maria, dala ang isang maliit na bouquet ng bulaklak. Maria, mahina nitong sabi. Hindi ko inakala na ikaw pa ang babalik. Hindi ako bumalik para manumbat, sagot ni Maria. Bumalik ako para magpaalam. Napaluha si Doña Elena. Mali ako sa lahat. Tumango si Maria. Pero hindi ko hahayaang dalhin ko ang galit habang buhay. Hinawakan ni Maria ang kamay ng biyenan. Pinapatawad kita. Hindi dahil nakalimutan ko ang sakit, kundi dahil ayokong ipamana iyon sa mga anak ko. Sa unang pagkakataon, umiti si Doña Elena ng payapa. Isang bagong simula. Lumipas ang mga buwan. Ang Alonso Global Holdings ay patuloy na lumalago, ngunit mas naging makatao ang direksyon nito. Pinalawak ni Maria ang kanyang foundation, tumutulong sa mga inang walang tahanan, sa mga batang iniwan, at sa mga pamilyang nawalan ng pag-asa. Sa isang event ng foundation, nagsalita si Maria sa harap ng maraming tao. Ang kwento ko ay hindi kwento ng paghihiganti, sabi niya. Ito ay kwento ng pagpili na bumangon, magmahal at magpatawad. Palakpakan ang buong bulwagan. Ang ama at ang mga anak. Isang hapon, sa isang maliit na parke, naglalaro sina Lucas at Lea. Sa di kalayuan, nakaupo si Antonio sa isang bangko, pinapanood sila, may ngiti at luha sa mga mata. Daddy, sigaw ni Lea habang tumatakbo papunta sa kanya. Lumuhod si Antonio at niyakap ang bata. Salamat sa pagbabalik sa akin, bulong niya. Sa gilid, nakatayo si Maria. Tahimik siyang nagmamasid. Hindi na siya nasasaktan. Hindi na rin umaasa sa pagbabalik ng nakaraan. Ang mahalaga, ang kanyang mga anak ay may ama na nagsisimulang matuto. Isang ina, isang bilyonarya, isang tao. Sa huling gabi ng taon, nakatayo si Maria sa balkonahe ng kanyang tahanan. Sa ibaba, tanaw ang mga ilaw ng lungsod, mga ilaw na minsang nilakaran niya sa dilim kasama ang kanyang kambal. Lumapit sina Lucas at Lea. Mommy, tanong ni Lucas, ikaw ba ang pinakamayaman sa mundo? Ngumiti si Maria at umupo sa harap nila. Hindi, anak. Ano po ang yaman mo? Tanong ni Lea. Niyakap sila ni Maria. Kayo. Ang huling mensahe. Sa huling eksena, maririnig ang boses ni Maria habang ipinapakita ang mga alaala, ang gabing pinalaya sila, ang pag-angat niya, at ang bagong buhay. May mga gabi na mawawala ang lahat sa iyo, wika niya. Pero kung pipiliin mong manatiling mabuti ang mundo mismo ang babalik sa iyo. Part 5, Final.